Nag-organize ka pala ng grupo The Pasahero, yung coalition ng mga commuters. Bigyan mo nga ang ating mga tagapakinig, Ira, ng yung pong impormasyon na advokasya ng inyong grupo dahil siyempre ito'y nakatugon sa pamahalaan ngayon na pangamba ng ating mga commuter. Go ahead, Ira. Hindi, sinimulan kasi natin tong Pasahero, yung Coalition of Filipino Commuters, some 3-4 years ago, nung napansin natin na ang daming problema ng mga commuter, ng mga pasahero. Pagka may oil price increase, ang unang-unang ang nag-iisang solusyon, magtaas ng presyo ng pamasahe. Tapos, pag sumakay ka sa barko, hindi mo alam kung lulubog yung barko o lulutang o makakarating ka sa pupuntahan. Pag sumakay ka ng eroplano, hindi mo alam kung kailan ka tatanggalin sa eroplano, hindi mo alam kung kailan kakanselahin yung flight mo, tapos magbabayad ka na naman ng panibagong pamasahe para makasakay sa ibang eroplano. So, yung commuters natin is one of the most abused and yet unrepresented sector in our society. And they're the biggest. Because lahat tayo pasahero. Pasahero ka, pasahero ako, maski Pangulo, pasahero. Pag sumakay sa kotse yan, pasahero yan eh. Di ba? So, binuo namin yan. Now, ang purpose namin, Kiko, is para bigyan naman ng boses yung mga pasahero. Kahit papano, di ba? Kahit papano, manawagan naman tayo. Oses ng mga nakararami, Ira, tamang-tama, commuter ako, ikaw, commuter din, ng mga nakakarinig ngayon, na nakaka-relate dito sa usapan. Talagang humihirit ng mga bus operators at bus owners nang talaga inaantay nila naman yung pagtaas ng ng pamasahe, ano? Oo. So, yun nga yung sinasabi natin. Muna, maghigpit naman tayo ng sinturon na at least alam natin na tradisyon, pero siguro this year mapapatawad naman tayo ng natin, di ba? Na wag na muna natin gawin itong nakagawian natin, yung tradisyon natin, di ba? Ay meron pala kayong statement, Ira, ng ating pamahalaan, aksyon ng ating pamahalaan upang matulungan pa ang mga pasahero dahil pasahero ang inyong ang grupo. Sige nga, di naman ang detalye mo ng konti pa yung inyong statement na ito. Go ahead. Hindi kasi alam mo, marami ng kritisismo sa Pangulong Marcos, sa administrasyon, and many of them I agree. Alam mo naman ako, Kiko, pag mali, pag tama. And ganyan na tayo nung araw pa. Ngayon, nakita natin itong nag-iisang hakbang ng Pangulo nung sinuspindi niya yung fare hike. Ito yung magandang resulta para sa mas nakakarami. Sinasabi ko nga doon sa statement ko, pag sumakay ka ng jeep, iisa ang driver, 16 ang pasahero. Bakit yung driver lang ang makikinabang? Paano yung 16 na pasahero? Hindi ba mas marami yon? Dapat the benefit should go to the biggest number of people instead of the smallest number of people. Tapos, pangalawa, meron na silang tagli 5,000 piso. Bibigyan mo pa sila ng fare hike increase. Kumuha ka na nga ng 5,000 piso bawat driver sa buwis ko, sisingilin mo pa ako ng mahal na pamasahe ulit. Hindi kaya double, triple whammy sa isang commuter, sa isang pasahero, yung ganong sitwasyon? I think nakita yon ng Pangulo. Kaya kinansela niya yung fare hike. Kasi bibigyan ko na kayo ng pera eh. Di ba? Bakit manghihingi pa kayo ng dagdag na pamasahe dun sa mga nagpa-fund, nagpo-pondo, ibibigay kong pera sa inyo? Very good. At naibibigay mo ang tamang direksyon na sana wag mo na magtampo. Tama yung ginamit mong salita, higpit, sinturon.